Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ngunit dito sa lupa ay dinanas niya ang matinding parusa sa kamay ng mga Hudyo bago siya ipako sa krus. Alamin natin ang kwento ng The Passion of the Christ. Sa Gethsemane, sa kalaliman ng gabi, ilang oras pagkatapos ng huling hapunan, si Jesus ay nanalangin sa isang garden at tinutokso ni Satanas. Habang ang kanyang mga apostol, na sina Pedro, Santiago, at Juan ay natutulog. Nagising ang tatlong disipulo sa pagtangis ni Jesus. Kinausap siya ng tatlo at sinabi na manatili na lang sila doon. Iniwan niya ang tatlo at bumalik sa pagdarasal si Jesus. Isa sa mga apostol ni Jesus, na si Judas Iscariote, ang nagsabi sa kanila ng lokasyon kung saan matatagpuan ang kanyang guro, at ang mga pari ay nagpadala ng isang grupo ng mga kawal upang arestuhin si Jesus dahil daw sa maling pananampalataya. Dumating ang mga kawal kasama si Judas, at lumapit si Judas kasama ang mga kawal ng templo at ipinagkanulo si Jesus sa pamamagitan ng isang halik sa kanyang pisngi. Bago makapasok ang mga kawal upang arestuhin si Jesus, si Pedro ay lumaban at inatake sila, pinutol ang tainga ni Malchus, isa sa mga kawal, ngunit sinabihan ni Jesus si Pedro na huminto sa karahasan, at sinabihan siya na ang taong nabubuhay sa patalim, ay sa patalim din mamamatay. At mahiwagang pinagaling niya ang tainga ni Malchus. Inaresto ng mga kawal sa templo si Jesus, at ang iba pang mga apostol ay tumakas. Nagmamadaling tumakbo si Juan at sinabi sa ina ni Jesus na si Maria, ang pag-aresto sa anak, gayon din kay Maria Magdalena, may dumating na dalawang kawal ng gobernador, at nagtatanong kung anong kaguluhan ang nangyayari sa lugar. Lumapit si Maria Magdalena sa dalawang kawal, at hinihiling nito na itigil ang ginagawa ng mga pari, sa pag-aresto kay Jesus sa kalagitnaan ng gabi. Pinigilan siya ng pari, at sinabi sa kawal na nasisiraan lang siya ng bait. May tao lang daw silang tinatanong, dahil sa pagsuway nito sa batas ng simbahan. Sa templo ng mga Hudyo, ang punong saserdote, na si Caiphas, ay nagsagawa ng paglilitis kay Jesus dahil sa pagtutol ng ilan sa iba pang mga saserdote, na pinaalis sa hukuman. Nang tanungin ni Caiphas kung siya ay anak ng Diyos, sumagot si Jesus ng, "Ako nga." Si Caiphas ay natakot at pinunit ang kanyang mga damit, at si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kalapastanganan. Sinampal at dinuraan siya sa mukha ni Caiphas, habang ang ibang tao na nasa templo ay ginulpi siya ng mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, si Pedro ay nakaharap ng isang mandurumog na Hudyo na mga manunood na kinikilala siya bilang isa sa mga tagasunod ni Jesus at humarap sa kanya. 3 beses itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus, at naalaala niya ang sinabi niya kay Jesus, na sasamahan niya ito kahit saan, sa kulungan man o sa kamatayan. Sinagot siya ni Jesus, na kasabay sa pagtilaok ng manok, ay 3 beses siya nitong itatanggi. Samantala, ang nagsisisi na si Judas ay nagtangka na ibalik ang pera upang mapalaya si Jesus, ngunit siya ay tinanggihan ng mga pari. Umalis si Judas sa lugar, at siya ay nawala sa katinoan. Kinuha niya ang lubid sa isang patay na asno at nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbigti. Kinabukasan, dinala ni Caiphas si Jesus sa harap ni Poncio Pilato, ang lokal na Romanong gobernador ng Judea, upang hatulan siya ng kamatayan. Ngunit pagkatapos na tanungin si Jesus, ng ilang mga katanungan ni Pilato ay wala siyang mahanap na dahilan para hatulan si Jesus ng kamatayan. Sinabi rin sa kanya, ng kanyang asawang si Claudia, ang tungkol sa isang masamang panaginip niya noong nakaraang gabi tungkol sa paghatol sa isang banal na tao sa kamatayan. Ipinadala ni Pilato si Jesus sa hukuman ni Haring Herodes Antipas, dahil si Jesus ay mula sa namumunong bayan ni Herodes na Nazareth.
Tinanong ni Herodes si Jesus kung totoo ba na naibalik niya ang paningin ng isang bulag, at muling binuhay ang patay. Tinanong din siya kung siya ba ang hari, at bigyan siya ng kaunting himala. Biglang tumawa si Herodes at sinabi nito na hindi guilty si Jesus sa krimen kung di siya ay baliw. Ibinalik nila Caiaphas si Jesus kay Pilato upang ito ang magbigay ng hatol. Nagbigay ng utos si Pilato na paparusahan si Jesus at papalayain. Ngunit maraming mga taga-Judea ang umalma sa kautusan ng gobernador. Tinangka ni Pilato na palayain si Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng opsyon na palayain si Jesus o ang marahas na kriminal na si Barrabas. Nadismaya si Pilato sa mga taong nakapaligid, dahil hiniling ng masasamang tao at relihiyosong pulutong na palayain si Barrabas at patayin si Jesus. Pagkatapos nito, hiniling ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. Mariing tumanggi si Pilato sa kagustuhan ng mga tao. Sa halip, nagbigay siya ng kautusan na parusahan si Jesus ng matindi at pagkatapos ay palayain, ngunit huwag papatayin. Dinala si Jesus sa lugar kung saan siya parurusahan. Bago simulan ang hagupit ay nanalangin siya sa Ama, na handa na ang puso niya. Sinimulan na ang pagpalo sa kanya habang sinasabayan ng pagbibilang kung ilang beses siya hinampas. Sa una ay sa likod lang siya pinapalo, ngunit nang magtagal pati sa hita at binti ay hinahampas na rin siya. Hindi makayanan ng ibang pari ang ginagawang pagpaparusa kay Jesus at umalis na lang ang mga ito. Maya-maya ay muling tumindig si Jesus para ituloy ang paghampas sa kanya. Pinalitan ng mga bastalero ang patpat na gamit nila. At gumamit ng kadenang may zima ang gagamitin nilang panghampas. Bago simulan ulit ang paghampas sa kanya, ay tumingin si Jesus kay Maria. Pagkatapos ay naghudyat na simulan ulit ang paghampas. Nag-iiwan ng sugat sa katawan ni Jesus ang kadenang pangpalo sa kanya. Ang isang bastalero ay sumabit ang zima sa katawan ni Jesus, at nang hinila ito ay sumama pa ang ilang mga balat ni Jesus. Tumalikod si Maria at umalis, habang naririnig niya ang pagdaing ni Jesus. Tumigil lamang sila nang dumating ang punong kawal at sinabihan sila sa maling pagpaparusa kay Jesus. Inialis si Jesus sa lugar at inilagay sa Bartolina. Binalikan pa siya ng ibang kawal na may dalang koro ng tinik na bakal, at sapilitang inilagay sa ulo ni Jesus. Sa gitna ng mga nagkakagulong tao, ipinakita ni Pilato sa kanila ang sugatang katawan ni Jesus. Ngunit patuloy na hinihiling ng karamihan na ipako si Jesus sa krus. Nahaharap sa isang kaguluhan sa buong lungsod, si Pilato ay walang pagpipilian kundi ang atubili na utusan ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nagpakuha si Pilato ng isang palangga ng tubig, at pagkatapos ay naghugas siya ng kamay, sabay inutusan niya ang kawal na ibigay ang kagustuhan ng mga tao. Habang pinapasan ni Jesus ang krus sa kahabaan ng Via Dolorosa hanggang sa Kalbaryo, ay kinukutya siya ng karamihang tao sa lugar. Patuloy din siyang pinapalo at tinutulak ng mga Romanong gwardya. Nakita siya ni Veronica at pinunasan ang dugwang mukha ni Jesus gamit ang kanyang belo. Nagtangka siya na painumin si Jesus ng tubig, ngunit hinawakan siya ng mga Romanong gwardya at itinulak siya sa daanan. Si Simon ng Cyrene ay hindi kusang loob na pinasan ang krus para kay Jesus, pinilit lamang siya, dahil sa panahong iyon ay masyadong mahina na si Jesus upang pasanin ang malaking kahoy na krus ng mag-isa. Hindi pa rin tumitigil ang mga gwardya sa pananakit kay Jesus. Kahit si Simon ay naaawa na sa ginagawa nila. Pinigilan niya ang mga ito na kung hindi sila titigil sa ginagawa nila ay aalis siya, at wala siyang pakialam kung anong gagawin nila sa kanya. Pumayag naman ang gwardya sa sinabi niya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakarating sila sa isang burol sa labas ng Jerusalem na tinatawag na Golgotha. Labis na nahahabag si Simon at ayaw pa nitong iwan si Jesus. Ngunit pinaalis na siya ng mga kawal dahil tapos na ang kanyang obligasyon. Bago ipako si Jesus sa krus ay pinunit ng mga kawal ang kanyang damit.
Pagkatapos ay ipinako sa krus ang kanyang kaliwang kamay, kasunod naman ang kanang kamay. Panghuli ay ang kanyang mga paa. Isang kriminal na ipinako sa krus sa tabi niya ay tinutuya siya dahil ngayon ay walang magawa. Si Caiaphas ay hinahamon si Jesus, na kung siya talaga ang Masayas ay bumaba siya sa krus upang patunayan sa kanila. Sa kalagitnaan ng hapon, habang nakabitin si Jesus sa krus, ay nanalangin ng kapatawaran sa Ama para sa mga gumawa nito sa kanya, at tinubos ang isa sa mga kriminal na ipinako sa krus sa tabi niya. Matapos isuko ni Jesus ang kanyang espiritu at mamatay, isang patak ng ulan ang bumagsak mula sa langit, na nagdulot ng lindol na nagwasak sa templo at maging sa kinalalagyan ni Pilato ay ramdam ang lakas ng pagyanig. Ikinasindak ni Caiaphas at ng iba pang mga pari ang mga kaganapan. Pagkatapos ay pinatay ng mga sundalong Romano ang dalawang kriminal sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang mga paa gamit ang martilyo. Ang isa sa kanila ay tinusok ng sibat sa dibdib si Jesus upang matiyak na siya ay patay na. Sumirit ang maraming dugo sa katawan ni Jesus at ang mga gwardya ay natakot at nagsialisan. Nang maging kalmado ang sitwasyon, ibinaba si Jesus mula sa krus habang si Maria at Maria Magdalena ay umiiyak para sa kanya. Paglipas ng 3 araw, unti-unting bumukas ang libingan ni Jesus, at bumangon siya mula sa pagkakahimlay habang iniiwan niya ang kanyang libingan. Makikita pa rin ang kanyang sugat sa kamay. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Pa-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyong lahat. Maraming salamat po.